Sa mga nagdaang araw, kinaharap ng China, ang sunod-sunod na matitinding pangyayaring may kaugnayan sa lagay ng panahon, na nakaapekto sa pang-araw-araw na buhay, at nagdulot ng seryosong hamon sa infrastruktura at kaligtasan ng publiko. Ang hilagang bahagi ng China ay nakaranas ng hindi pangkaraniwang malalakas na hangin, sandstorm, at hindi inaasahang nyebe at ulan ng yelo. Nagdulot ito ng malawakang abala, kabilang ang pagkansela ng mga flight, pagsasara ng mga pampublikong lugar, at pinsala sa mga ari-arian. Noong ika-12 ng Abril taong 2025, nakaranas ang Beijing ng hanging umaabot sa 150 kilometro bawat oras o 73 milya bawat oras. Ang mga hanging ito ay dulot ng malamig na hangin mula sa Mongolia at sinamahan ng mga sandstorm na nakaapekto mula Inner Mongolia hanggang sa rehiyon ng Yangtze River. Naglabas ang National Meteorological Center ng Orange Alert. Ito ay ang pangalawang pinakamataas na babala, at hinimok ang publiko na manatili sa loob ng bahay, at siguraduhin ang kaligtasan ng mga gamit sa labas. Ang malamig na hangin ay nagdala rin ng mabigat na nyebe sa Inner Mongolia at hilagang silangang China, habang ang mga katimugang rehiyon ay nakaranas ng malalakas na buhos ng yelong ulan o hailstorm. Ang mga hindi pangkaraniwang lagay ng panahon na ito ay nagdulot ng pag-aalala sa mga eksperto at mamamayan. 暴雪，西部偏东和中东部大部地区会出现5、6级、短时7、8级、局地9级以上的大风天气。相关部门也提醒公众本周末尽量减少外出，注意安全。 Dahil sa matinding panahon, halos 700 na flight sa dalawang paliparan sa Beijing ang nakansela. Apektado rin ang mga serbisyo ng tren kung saan inuuna ng mga awtoridad ang kaligtasan ng mga pasahero. 我以为今天会是这样。 Bilang tugon, pansamantalang isinara ng mga awtoridad sa Beijing ang mga pampublikong parke, at mga sikat na pook gaya ng Forbidden City at Universal Studios upang maiwasan ang aksidente. Malaki ang ibinaba ng visibility at kalidad ng hangin dahil sa mga sandstorm. Pinayuhan ang mga residente na magsuot ng mask, at iwasan ang paglabas upang maiwasan ang paglanghap ng mapinsalang alikabok. Maraming puno ang nabuwal dahil sa lakas ng hangin, na nagdulot ng pinsala sa mga sasakyan at gusali. Partikular na naapektuhan ang mga lumang estruktura, na nagpapakita ng kahalagahan ng mas matibay na infrastruktura. Itinuturo ng mga meteorolohista na ang matinding panahon ay dulot ng malamig na vortex. Mula sa Mongolia, ito ay isang bugso ng malamig na hangin na mabilis na pumapasok sa mas maiinit na lugar, na nagdudulot ng biglaang pagbabago sa panahon. Nagkaroon ng epekto sa ekonomiya ang pagkaantala sa transportasyon at mga serbisyong publiko, lalo na sa sektor ng turismo, kalakalan, at pang-araw-araw na operasyon ng negosyo. Nagsilbing paalala ito kung gaano kahina ang mga industriya sa harap ng matinding panahon. Ipinapakita ng mga kaganapan ang kahalagahan ng matibay na paghahanda sa sakuna at responsableng mga patakaran. Kailangan ang pamumuhunan sa mga maagang babala, mas matibay na infrastruktura, at pagpapalaganap ng kamalayan sa publiko,
upang mapagaan ang epekto ng matinding panahon sa hinaharap. Ang mga matinding pangyayari sa lagay ng panahon sa China ay malinaw na paalala ng mga hamon na dulot ng pabago-bagong klima. Habang patuloy na umuunlad at urbanisado ang bansa, mas nagiging mahalaga ang pagsasama ng climate resilience sa pagpaplano at pagpapaunlad. Kailangan ang maagap na aksyon, base sa siyensya at pakikipag-ugnayan sa komunidad, upang mapanatili ang kaligtasan, ari-arian, at katatagan ng ekonomiya sa harap ng nagbabagong klima.